Marami nag-react ng taga-Ateneo kung totoo ba talagang Atenista ko or nagturo ako sa Ateneo. Anyway, shinare ko naman sa inyo yung aking Certificate of Employment. Okay? Na nagturo talaga ako ng engineering sa Ateneo de Manila University. And bakit naman ako magsisinungaling? Di ba? Bakit ako magsisinungaling? Na doon sa LinkedIn ko, di ba, na mababasa yun ng mga employer. Bakit? Di ba? I mean, huwag niyo man ako itulad doon sa mga players na halatang nagsinungaling. Okay? Iba kasi ang mga kaloisin, parang na-realize ko na hindi talaga yung school, although mag-guide yung school, pero yung pagkatao mo, kung talagang demonyo ka talaga. Okay? Kahit 10 taon ka nag-aaral sa isang malinis na school, kung demonyo ka talaga. Okay? Kaya may lumalabas ngayon na word na blue evil. Ibig sabihin nun, yung mga nagtapos sa Ateneo na hindi isinap sa puso yung turo na men and women for others, or yung naglalagay ng AMDG for the greater glory of God, bawat tahak ng sa buhay, yung effort mo, yung 'di ba, yung paglalaro for the greater glory of God, 'di ba? Marinig mo 'yun sa mga Atenista. Pero yung action ba ng padre is for the greater glory of God? 'Di ba? Ang daming mga Atenista nag-react din, mga kaloys. Bakit naging ganyan ang Ateneo? 'Di ba? Bakit napaka-importante nito mga players na ito kaysa yung pangalan ng Ateneo na nasisira? May tinatago ba si padre doon kay Coach Tab? 'Di ba? Na pwede naman nilang parang disposable naman yung mga players na yan kung nagkasala talaga sila, 'di ba? Right? That's the way na maibalik yung tiwala ng mga parents dito sa school na ito. I-dispose lahat yung mga players kung talaga nagkasala sila. And then, 'di ba, mas importante ba yung laro kaysa safety ng mga estudyante at sa yung pagiging totoo? 'Di ba? For the greater glory of God, 'di ba? Sigaw na sigaw yung mga estudyante sa Ateneo for the greater glory of God. Pero yung presidente, for the greater glory of God ba yung kanyang hakbang? Kaya minsan, ang ko mga kalos, yung tingin ko sa mga pare is tao din talaga sila. Okay? Meron ding mga madre na mga maldita. Di ba? Parang madre to, pero bakit maldita? Kasi tao lang din sila. Pero sila yung sumirisira sa kanilang organisasyon. Di ba? May Padre Damaso. Naalala niyo yung mga kalos, yung sinabi ni Rizal. Right? Hindi porket Atenista ka ay talagang sasang-ayon ka na rin kung may takipa. No. Ibahin niyo po ako, mga kaloys. Okay? So, aside from that, mga kaloys, i-reveal ko sa inyo itong bakit itong team captain, nagpalit pala sila ng team captain. Akala natin si Jared Bahay, di ba? Si Ian na pala. Si Ian yung huling nagsabi na nakita niya si Rene na humingi ng tulong. So siya ang huling nakakita na buhay si Rene. Kasi sabi niya, pag pangalawang beses doon niya talon, wala na daw si Rene. Okay? Bakit nagsinungaling si Espinosa, mga kalis? Kasi hindi siya consistent doon sa ibang players. Okay? And hindi rin sila consistent doon sa sinabi ng rescuer na unang tawag na na-receive ng rescuer, yung DRMMO, di ba, sa Senate hearing, sinabi nung head, ang unang tawag na tanggap namin ay may kaso na hindi nakakahinga. Ibig sabihin nun, tumawag sa kanila dahil nga daw may hirap huminga. Okay? So bakit ganun? Tapos naputol daw, choppy, or baka pinutol. Okay? Baka kasi po hindi ganun tinawag. Parang ganun siguro nagkagulo sila. Hindi huminga, parang ganun. Tapos the next, in mga few minutes, tumawag ulit. Tapos sinabi na may nanulunod na. At hindi sinabi kung ilan ang nalunod. Pero base dun sa timeline, okay, ng CIDG, nag-headcount daw sila after nung ma-scatter or ma-rescue daw. Nag-headcount daw sila, 2 daw ang nawala. So how come si Divine lang ang gusto nilang i-rescue? Yun na nga. Bakit hindi sinabi sa rescuer na meron pong nag-headcount po kami, may 2 pong nawawala? So ibig sabihin nun, 2 ambulansya sana ang dadalhin. Hindi sana si Divine doon sa police. Okay? Right? Tapos ngayon isisisihin nila doon sa nag-CPR. Come on. Kung 30 minutes, okay, 30 minutes bago kayo tumawag, 5 minutes lang yung window para mabuhay kung i-CPR.
So, ibig sabihin, patay na talaga. At dahil nga gusto niyo lang si Divine ang ma-rescue, kasi yun yung sinabi niyo sa first responder, ibig sabihin nun, bakit ayaw niyong sabihin na dalawa ang nawala si Rene? Ayaw niyo bang i-rescue si Rene or alam niyo nang wala na si Rene bago yung lunod-lunuran? Okay? So, yun nga mga kaloys, nakakagigil. Pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, kung walang gagawin ang mga matitino na tao, okay, laban dito, okay, sa mga demonyo or mga gawaing di ba, hindi kaaya-aya, mamayagpag talaga yan. Right?